Here's everything you need to know about Ragnarok Landverse. Ito yung bagong Ragnarok game. Although classic Ragnarok siya, pero na-integrate na siya sa Web3, sa crypto. So may halong blockchain technology na tong Ragnarok Landverse. I think medyo nagigain na ng hype ng traction tong Ragnarok Landverse. Kasi first of all, I think kaka-launch lang nung server nila. I'm not sure kung closed beta or open beta na, pero kaka-launch lang nung server nila. Second is, I think nabasa ko sa isang announcement na magkakaroon silang booth sa upcoming Web3 event na YGG Summit. It is coming November. So, I'm sure pag meron silang booth doon, syempre mas gagain pa ng traction tong Ragnarok Landverse. So, explain ko dito ano yung mga dapat mong malaman. Sino ba yung Maxion? Ano ba yung klaseng tokenomics? Anong kinalaman ng blockchain dito? Ano ba ginawa nila? So, una sa lahat, ang Ragnarok Landverse ay yung classic Ragnarok na alam natin, no? Ito yung childhood game natin. Hindi siya yung mga Ragnarok na nilalaro na natin sa mobile, yung modern na yung graphics niya, marami nang pinagbago. Etong Ragnarok Landverse, same na same yan, yung classic Ragnarok nung early 2000s. So, syempre, meron yung mga konting mods. Isipin mo lang yung Ragnarok Landverse parang another private server sa RO. So, meron silang mga minomod, pinapalitan na stats, pinapalitan na card, or whatsoever. So, sino gumawa netong Ragnarok Landverse? So, meron ata silang partnership with Gravity. I'm not sure kung license sila or meron sila talagang right gumawa ng blockchain technology Ragnarok. Pero ang kapartner ng Gravity dito ay yung Maxion or Maxion, no? Ito yung first game nila or first Web3 project nila kung mapapansin mo. Besides sa marketplace token nila, yung decentralized exchanges nila. So, ang Maxion ay group of mga Thai. Okay? So, lahat sila, I think 11 to 50 employees ata based on sa LinkedIn nila. Lahat sila Thai. Di ko sure kung meron ng credibility ang mga Thai pagdating sa mga pagde-develop ng Web3 games, no? But based on sa website nila, mukhang sort of parang startup, no? Kasi nga, first project na tong Landverse. So, wala pa sila napoprove. In short, wala pa sila napoprove. One thing I'm kind of worried lang about dito sa Ragnarok Landverse is pag gusto mo mag-cash out or mag-cash in, kailangan mo dumaan sa Maxion DEX nila, sarili nilang decentralized exchange. So, sinasabi nila, ang ION token and USDC is 1:1 yan. Okay, so, babalance nila yan parate. Pero hindi ko mahanap yung address ng ION, hindi ko mahanap yung address ng ADAM. Yung ADAM token is yung parang SLP nila. Okay? Utility token nila yun, ADAM. Mamaya, pag-usapan natin yun. So, ito lang yung nakikita ko nag-worry kasi hindi ko mahanap yung token address. So, syempre, kailangan mo i-prove eh. Kailangan mo i-prove na 1:1 lagi. Hindi siya magdi-depeg or anything. Wala kang makitang chart. So, probably pwede na lang manipulate or anything. So, hindi natin alam, no? Next is, dating naman tayo sa mga beginner's guide, yung Web3 blockchain nila, yung lahat ng mga integration nila, no? Para maintindihan mo mabuti ano ba pinagkaiba ng classic Ragnarok sa Ragnarok Landverse. So, hindi ko na-explain yung mga basic tutorial, basic guide ng Ragnarok, no? Mismong Ragnarok games, no? Tuturukan naman niya lahat eh. As is naman yan. Kung ano yung kinilala natin sa Ragnarok na classic, ito rin pa rin naman yun, no? Pareho. May first job, second job, knight, swordsman, priest, monk, mga ganyan. So, lipat tayo dito sa baba. Ito yung token economy. Ito yung kasi yung pinaka-importante sa katong stamina mining system. Speaking of mining system, familiar naman kayo sa game ng Mirror, diba? Medyo sumikat din to probably nung early this year or last year, no? Kasi itong Mirror, ito yung parang may pagka AAA yung graphics niya sa mobile. Para sa mobile, maganda yung graphics niya. And pwede mag-earn yung mga tao dito kasi nga integrated din siya sa blockchain technology. So, ito sa Mirror kasi, ang pagkaalam ko, hindi ko nalaro to pero pagkaalam ko sa Mirror, para kumita ka dito, kailangan mo rin mag-mine ng mga ores. Tapos itong mga ores na to, ano yan eh, PVP yan, yung parang isang area, PVP yan, kumbaga patayan kayo, paunahan kayo sa ore, pag nakapag-mine ka ng ore, pwede mo siyang i-exchange into stable coins, or tapos ika-cash out mo, gagawin mo Philippine pesos. So, ang mining system, yan, ang mining system ng Ragnarok is almost the same. Halos parehong-pareho. Ang pinagkaiba lang nakita ko dito is, bago ka makapag-mine ng ore, kasi ang Mirror kasi it's a free to play, lahat pwede mag-earn, di ba? Ang pinagkaiba lang nakita ko dito sa mining system ng Ragnarok is kailangan bumili ng
VIP ticket or VIP system nila para makapag-mine ka. So, in short, kailangan mo magbayad muna, kailangan mo ng subscription para makapag-start kang kumita dito sa Ragnarok Landverse na to. So, kailangan bumili ng VIP system. Mapapansin mo, sa mining system niya, nire-require ka niya mag-VIP system. So, ito yung nila, yung conversion rate nga nila. So, pag naka 4,000 adamantine fragment ka sa pagmamine is equals to 1 adamantine. At itong 1 adamantine, pwede mo yan i-exchange into USDC. But in order for you to earn, you have to buy VIP system muna. This is optional. So, pwede ka maglaro ng Ragnarok Landverse ng free-to-play nang wala kang, parang nilalaro mo lang siya na as a private server ng RO. Hindi mo kailangan may kinalaman sa Web3 or blockchain kung gusto mo laruin yung Ragnarok Classic Ragnarok. Pero kung gusto mo kumita, syempre, sort of itong VIP system, parang investment mo. So, kailangan mo na magbayad para makapag-start mag-earn sa Ragnarok Landverse. Ngayon, dito naman tayo sa stamina system feature ng Ragnarok. Ito yung parang sistema nila para hindi ma-abuse yung token economy nila. Alam mo yung naglalaro tayo ng mga mobile games or naglalaro tayo ng mga ibang sikat na AAA mobile games. Katulad ng Ragnarok sa mobile, yung mga modern Ragnarok games, yung Eternal Love, basta madaming klaseng Ragnarok, di ba? Di ba may limit sa araw-araw sa pag-grind? So, kunyari, pag naubos yung stamina mo, hindi ka na makakapag-earn ng XP, konti na lang yung drop, mas liliit yung drop rates mo. So, sa Ragnarok Landverse, yung stamina system, medyo similar din yan. So, pag nagmamine ka, nauubusan ka ng stamina. Pag gumagamit ka ng monster loot box nila, nauubusan ka rin ng stamina. So, in a day, meron ka lang 100 na stamina. So, in short, makakapag-mine ka na lang 100 times sa isang araw sa mining system. Or makakapag-loot ka ng monster loot box ng 100 times sa isang araw. Everyday nag-reset yan. Pag naubos na yung stamina mo, hindi ka na makakapag-earn. In short, hindi ka na makakapag-earn dito sa Ragnarok. Makakapaglaro ka pa rin, makakapagpalakas ka pa rin, level up, change job, ganyan. Pero hindi ka lang makakapag-earn kasi nga naubos mo yung 100 stamina mo. So, anong solusyon nila dito? Dito na pumapasok yung Landverse nila, yung mga NFT lands nila. So, ang NFT lands dito, ito yung tinatawag nilang house renting. As kung mayaman ako, no, pwede akong bumili ng land NFTs dito sa Ragnarok. So, itong house NFTs dito sa Ragnarok, kunwari, user ako, wala na akong stamina, gusto ko pa maglaro, gusto ko pang kumita. So, pupunta ako sa mga bahay, sa mga may-ari ng mga bahay, at i-rent ko yung bahay. So, babayaran ko yung landowner ng pera. So kailangan maglabas ng totoong pera. Kasi yung totoong pera nyo, mabibigay mo yung sa landowner. Ganon doon kumikita yung mga users na merong land NFTs. So, pag nag-rent ka ng house, makakuha ka ng 300 stamina. Then, the player gets daily bonus of 300 stamina from the first house bed. So, every day, yung first house bed mo, 300 stamina. Pag gusto mo pa rin kumita pa sa day na yon, kailangan mo ulit mag-rent ng bahay. Pero, maka-cut in half yan. Magiging 150 na lang yung stamina mo kukuha mo. Then, 75. Then, 37.5. So, pababa na pababa, no? And maximum stamina limit sa isang player is set to 1,000 stamina. Ito yung pinaka-max. Sa mga malakas gumastos, 1,000 stamina talaga yung pinaka-max limit mo talaga araw-araw. Every 12 AM, mag-reset naman yan. So, every day, meron ka 1,000 stamina kung magastos ka. So, ang mangyayari dito, may pay to win tong game na to. Kasi syempre, dun sa mining area, kailangan malakas ka. Kundi, papatayin ka lang ng mga kalaban mo, papatayin ka lang ng mga iba pang users na mas malakas sa'yo, yung mga nagbayad, yung mga bumili ng mga NFTs para lumakas yung character nila. So, malulugi talaga yung mga hindi masyado gumagastos dito. Kasi nga, PK, may player killing dun sa mining area. So, I would say, if isa kang user na gusto mo lang bumili ng VIP, then gusto mo lang mag-grind ng free-to-play para lang makapag-earn ka, baka mahirapan ka kasi nga matatabunan ka ng mga taong nagbabayad ng NFTs para lumakas yung characters nila. So doon ka, kumbaga kung free to play user ka na bumili ka na ng VIP system, kailangan mo maghanap ng mga mining areas na kung saan walang tao na hindi ka papatayin o hindi ka papakialaman. Now, speaking of yung mga NFT items na papalakasin ka, lipat na muna tayo dito sa NFT marketplace nila. So sa NFT marketplace nila, again, kailangan mo muna ng VIP system para makapag-mint ka ng NFTs dito. Basically, talaga ang VIP system is yung ticket mo para makapag-integrate ka sa Web3 blockchain ng Ragnarok Landverse. Kung hindi ka bumili ng VIP system,
para ka lang naglalaro ng classic Ragnarok. So sa NFT marketplace nila, kung magastos ka, kung mayaman ka, pwede ka lang bumili ng mga cards. Yan, lalo ng mga cards, diba? Napaka-importante niyan. So 30 ION, which means that's equivalent to 30 USDT or 30 USDC. So that's around 1,700 or 800 pesos. Pag bumili ka niyan, sabi, again, pag mayaman ka nga, mabis kang yumaman dito, mas mabis kang lumakas dito, mas sasapawan mo yung mga taong nasa mining area kasi papatay mo na sa papatayin, aangkinin mo yung buong mining area, diba? Next is naman yung tokenomics. ADAM is yung utility token. Basically, ito yung SLP. Okay? Most likely, hindi po sustainable tong ADAM. Okay? So, wag po kayo. Matuto na po tayo. 2-3 years ago na yon, dapat natuto na tayo. Hindi dapat natin tinatago or hinohold yung mga utility token. Yes, may chance siya umakyat pa ng umakyat. Pero once na umabot na siya sa tip, yung pinaka-peak, malabo nang bumalik pa yon. Okay? Malabo na. Depende yan. Again, nasa ano yan eh. Sa supply and demand yan eh. Kung kunwari nasa peak na, tapos bumagsak, tapos biglang nagka-hype ulit dun sa Ragnarok Landverse, marami ulit players na pumasok, naglaro, bumili ng ADAM, then tataas ulit yun. May chance tumaas yun. Pero kung wala ng hype, wala ng marketing, wala ng lahat, pag bumagsak na, most likely, babagsakan yung tuloy-tuloy na. Pag-usapan naman natin ngayon yung in-game tax system nila. So, if familiar kayo sa mga games, dating games na patay na ngayon, di ba, pag nag-swap tayo, minsan may mga games na ni-require, taasan mo yung slippage rate mo to 10%, 20%. So, yun yung tax nila eh. So, nababawasan ka ng earnings. So, dito sa in-game tax system ng Ragnarok Landverse, similar din yan. So, every time nakikipag-trade ka or nakikipag-deal ka sa ibang player, may tax. Pag nagbenta ka na, pag open ka ng shop as a merchant dito sa or blacksmith dito sa Ragnarok Landverse, magbabayad ka rin ng tax. Sa Rhodex, I'm not sure kung ano yung Rhodex, no? Magbabayad ka rin ng tax. So itong tax na to, hindi ko lang sure dito yung tax system nila is tinatax nila yung token or yung in-game currency ng Zenny. And speaking of Zenny, ang in-game currency ng Zenny is walang kinalaman sa Web3, sa crypto. As is siya, kung ano yung Zenny sa Classic Ragnarok, yun pa rin naman yun. So, wala lang yun. Pero, I think may nabasa ako na pwede mo ata siyang iswap into ADAM. I'm not sure, no? So, ganun ang tax system nila. Based sa observation ko, I doubt na kung if ever ang tax system nila is yung ADAM token, yung utility token nila, no? Hindi sustainable to, hindi enough to, no? So most likely babagsak talaga yung ADAM, no? Once na hype na wala ni hype. And lastly is yung land NFTs. Ito yung nabanggit ko yun ng mga house. So nag-offer sila ng house. Pag meron kang house, pwede mong iparent yun sa ibang tao, tapos kumikita ka. Kumbaga, hindi mo kailangan maglaro ng Ragnarok kung mayaman ka. Hindi mo kailangan maglaro ng Ragnarok Landverse. Bibili ka lang land NFTs, then hahayaan mo na lang yun, no? Siguro bisitahin mo from time to time, pero hindi mo kailangan mag-grind or anything. Basta pag naglagay ka ng land NFTs, bumili ka ng land NFTs, lagay mo dyan, antay mo na lang may mag-rent at babayaran ka niya. Yun. So kung whale ka, at may tiwala ka sa Ragnarok Landverse na lalaki to, then bumili ka ng land NFT. Okay, so I think yun lang naman na mga dapat mong malaman, no, besides sa mga typical job guides na ng Ragnarok. So I think it's safe to assume na ang Mirror ay mapapansin mo, medyo wala na rin, no? Ewan ko kung may naglalaro pa rin, no? Pero alam mo naman, syempre, bumagsak nyung token, wala na. Kaya mapapansin mo dito, wala na, bagsak na. So, expect natin, itong Ragnarok Landverse ay magiging similar pattern din dito sa Mirror. So, magkakaroon, may hype yan, ito ni hype. Yan, mag-start na ng downfall, konting hype ulit, then, wala na. Babagsak ulit yan kasi nga hindi siya sustainable. Expect mo na ganito yung Ragnarok Landverse. So make sure mag-ingat kayo kung may bala kayo maglagay ng malaking pera dito. Dapat alam nyo kung kailan kayo mag-out. Dapat alam nyo kung kailan kayo mag-take profit. Ang daming Ragnarok Classic, Ragnarok private servers dyan. And meron talagang niche. May niche market talaga for Ragnarok Classic. Meron talaga mga tao na in love sa Classic Ragnarok at babalik-balikan nila. May panibagong private server, lalaroin nila. Naglabas ng bagong private server, lalaroin nila. No? Meron talagang hardcore fans ng Classic Ragnarok. So maybe, ma-interest din sila sa Ragnarok Landverse. Ewan ko kung gaano kalaki yung community yon. Hindi natin alam. Hindi natin alam. So, I hope nakatulong to. If so, please,
Make sure nakasubscribe na kayo. Pag hindi pa, click na lang yung button sa lower right. And follow na rin ako sa mga iba pang mga social platforms. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, blah blah. Okay, thank you. Bye-bye.